Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay ang armadong hidwaan sa pagitan ng unang Republikang Pilipino at ang Estados Unidos na tumagal mula Pebrero 4, 1899 hanggang Hulyo 2, 1902. Ang naturang digmaan ay pagpapatuloy ng pagkikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan na nagsimula noong 1896 sa pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Tinutulan ng mga Pilipino ang nakapaloob sa Tratado ng Paris na naglilipat ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa Estados Unidos mula sa Espanya upang mawakasan na ang digmaang Espanyol-Amerikano. Sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong patayin ng 2 Amerikanong sundalo ang 3 Pilipinong sundalo sa San Juan. Naging mas magastos at marami ang namatay sa digmaang ito kaysa sa digmaang Espanyol-Amerikano. Humigit kumulang 100,000 Amerikanong sundalo ang lumaban sa digmaan at mahigit 4,000 ang namatay sa kanila. Pati na rin ang 16,000 Pilipinong sundalo na naging kasali sa isang pambansang gerilyang kampanya na walang tiyak na bilang ng kasapi. Halos aabot sa 100,000 ang namatay na sibilyan dahil sa kagutuman at sakit dulot ng naganap na digmaan. Ang kakulangan sa sandata ang naging sanhi ng pagkatalo ng mga Pilipinong sundalo sa mga Amerikano sa mga pangunahing labanan. Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuturing na isang teritoryo ng Estados Unidos ay nagmula noong 1898 hanggang 1946. Ang balak ng mga naging pangulo ng Estados Unidos at ng mga kinatawan nito hinggil sa kanilang misyon na pangungulo niya ay ang pag-iiwi o talotahing pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas. Hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya na naaayon sa kung kailan at sa anumang mga katayuan at mga kasunduan. Hindi nyo ba alam, matapos ang malaking digmaan kung saan marami ang nasawi, ay biglang sumulpot sa Pilipinas ang unang halimaw na nagmula pa sa isla ng Cagayan de Sulu o mas kilala ngayon bilang Mapon Island. Ang unang halimaw na ito ay tinatawag ng mga berbalang na kumakain ng mga bangkay ng tao. Ang mga berbalang ay isang mitolohikal na hayop sa kulturang Pilipino na sinasabing mga ghoul na kumakain ng mga laman ng tao. Kalimitan sa kanila ay hinukay sa libingan ng bangkay at kanilang kinakain. Makapangyarihan ang mga berbalang dahil nagagawa nilang magsabulag ng tao at para silang kawangis ng malaking paniki at maituturing sa hanay ng mga vampira. Matapos ang malawakang digmaan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at mga Amerikano kung saan halos hindi na mabilang na bangkay ang nakasadlak sa lupa, ay may isang batang babae ang umiiyak sa tabi ng dugo ang mga bangkay malapit sa bukana ng kagubatan. Sinasambit nito ang pangalan ng kanyang mga magulang. Nababalot din ng makapal na usok ang buong paligid dahil sa mga naganap na pagsabog at tanging ang batang babae na lang ang naroroon. Habang walang tigil ito sa kakahikbi, ay nasilayan nito ang ilang nakakatakot na nilalang na nakadapos sa mga bangkay ng mga sundalong namatay. Kinukukot ng mga halimaw ang katawan ng mga bangkay at nilalantakan ng mga laman loob. Dahil sa hilakbot ng batang babae sa mga halimaw na kumakain ng sariwang bangkay, ay tumayo siya at tumakbo papasok sa kagubatan. Wala siyang tigil sa kakatakbo at hindi alam ang patutunguhan. Hanggang sa isang maliit na kuweba ang kanyang namataan na pwede niyang pagtaguan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kuweba, ay isang halimaw ang lumipad sa himpapawid at tanda ng sunggaban ng batang babae.
Akmang dadagitin na ng halimaw ang batang babae, ay isang bulto ng katawan ng lalaki ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na may mahabang buhok at may hawak na gintong palakol na walang habas na pinugutan ng ulo ang halimaw. Sa pagkasawi ng halimaw ay nawala na rin ng malay ang batang paslit dahil sa labis na gutom at pagkauhaw. Marami ring nalanghap na usok ang bata na nagmula sa pulbura ng mga barel. Binuhat ng estrangherong lalaki ang batang babae at pumasok sa isang lagusan. Armina! Armina! Halika na't kakain na. Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo. Tawag ng magandang babae na tumatayong ina ng dalaga na si Amalia, ang asawa ng lalaking nagligtas sa buhay ni Armina noong siya'y bata pa lamang sa naganap na malawakang digmaan 10 taon na ang nakalilipas. Si Amalia ay isang maharlikang diwata na nabibilang sa mga kanari, habang ang asawa niya ay isang mortal na mandirigmang antingero at malawak ang kaisipan pagdating sa mahika. Hindi nabibilang sa mundo ng mga tao ang kinalalagyan ni Armina, bagkus na sa kabilang dimensyon kung saan tahimik na naninirahan ang iba't ibang uri ng mga diwata, engkantado at lamang lupa. Mga kaibigang lambana, bukas na lang ulit tayo maglalaro. Pinapauwi na ako ni Nanay Amalia at hinahanap na rin ako ni Itay. Magiliw na pagpapaalam ng dalaga sa mga kaibigan niyang lambana. Tumango naman ang mga lambana at mayuming ngumiti habang sumasayaw ang mga ito sa saliw ng hangin. Nanay Amalia, kanina pa ba nakauwi si Itay galing sa mundo ng mga tao? Tanong ni Armina sa babaeng nagpalaki sa kanya at itinuturing na niyang tunay na ina. Oo anak, kanina pa nakauwi ang tatay mo at ikaw ang una niyang hinahanap. Nagsiselos na nga ako sa iyo, Armina, dahil ikaw na lang palagi ang bukang bibig niya. Tugon naman ni Amalia at hinaplos ang mahabang buhok ng dalaga at malapad na ngumiti. Inay, bakit ka naman magsiselo sa akin? Pareho naman tayo na mahal ni tatay. Sagot naman ng dalaga at matamis na hinilikan sa pisngi ang kanyang ina. Tinawag ni Amalia ang alaga nilang puting kabayo na si Lawis, isang uri ng kabayong may pakpak at mabilis na sumampa para umuwi sa kanilang tahanan sa tugatog ng kabundukan malapit sa talon. Nang makarating sila sa kanilang tahanan, ay nadatnan ni Armina ang kanyang itay na abala sa paggawa ng mga halamang gamot na dinadala nito kapag naglalakbay patungo sa mundo ng mga mortal upang manggamot ng mga taong napinsala sa walang tigil na digmaang nangyayari sa daigdig. Ginagabayan din ito ang ilang manggagamot at mga antingero na palawakin ang kanilang mga kaalaman sa panggagamot at pag-aalaga ng mga mutya at agimat. Mabilis na lumapit si Armina sa kanyang itay at mahigpit na yumakap sabay hinagkan sa pisngi dahil ilang araw niyang hindi nakikita ang kanyang itay, sapagkat namamalagi ito sa mundo ng mga mortal ng ilang araw. Ignacio, Armina, tama ng pagyayakapan ninyong mag-ama. Parang ang tagal ninyong hindi nagkita. Saad ni Amalia sa mga ito habang inihahanda ang kanilang hapunan. Kahit sina Ignacio at Amalia ang nagpalaki kay Armina, ay hindi pa rin nawawala sa isipan ng dalaga ang tunay niyang mga magulang. Minsan iniisip ng dalaga na buhay pa ang mga ito dahil hindi niya nakita ang mga labi ng kanyang mga magulang noong naganap ang madugong digmaan nung siya'y paslit pa lamang. Natatandaan pa rin niya ang itsura ng kanyang ama't ina. Tatay Ignacio, pwede po ba akong sumama sa iyo sa muli mong paglalakbay patungo sa mundo ng mga mortal? Tanong ni Armina sa kanyang amain. Armina,
Hindi kita pahihintulutan na sumama sa akin. Magulo pa rin ang mundo ng mga tao at hindi pa rin tumigil ang nagaganap na digmaan. Masyadong mapanganib kung sasama ka pa sa akin. Matanong nga kita, Armina, bakit nais mong sumama sa akin? Iniisip mo pa rin bang buhay pa ang totoo mong mga magulang? Sagot naman ni Ignacio sa dalaga at tinanong kung ano ang dahilan kung bakit nais niyang tumungo sa mundo ng mga tao. Armina, anak, tama ang iyong ama. Mapanganib sa mundo ng mga mortal dahil kapwa sila ay nagpapatayan. Pinamamahayan na rin ang mundo ng mga tao ng mga mababangis na halimaw. Hindi ka na nabibilang sa mundong iyon, anak, dahil bahagi ka na ng mundong ito, Armina. Sabat naman ni Amalia. Biglang umagos ang mga luha sa mga mata ni Armina matapos iyong sabihin ng kanyang pangalawang mga magulang. Batid kasi ng dalaga na hindi pa patay ang tunay niyang mga magulang. Madalas kasing napapanaginipan ng dalaga ang kanyang ama't ina na nakabilanggo sa isang maruming kulungan at pinapahirapan ng mga banyagang sundalo sa isang liblib na lugar na nagsisilbing kuta nila at pilit na sinasakop ang bansang Pilipinas kung saan siya nagmula. Kahit nasa ibang dimensyon naninirahan si Armina, ay marami pa rin siyang lihim na hindi nalalaman sa mundo ng mga engkanto at diwata. Dahil ni minsan ay hindi pa niya nalilibot ang bawat sulok ng mahiwagang mundo na kinabibilangan niya ngayon. Tanging ang malawak na hardin lamang na malapit sa kanilang tahanan sa tugatog ng bundok ang madalas niyang puntahan, kung saan nakilala niya ang mga kaibigan niyang mga lambana. Mayroon ding mga lugar na hindi maaaring puntahan ni Armina ayon na rin sa sinabi ng kanyang inang si Amalia. Pinagbabawalan din siya ng kanyang mga magulang na huwag tutungo sa dulo ng hardin kung saan naroroon ang isinumpang balon. Oras na dumungaw ka raw sa ibabaw ng tubig ng isinumpang balon ay kukunin nito ang magagandang alaala at maiiwan ang mga masalimuot na pangyayari sa sino mang nilalang na nagtatangkang manalamin sa isinumpang balon. Lumipas ang ilang araw ay muling nagpaalam si Ignacio sa kanyang mag-ina na tutungo at maglalakbay na siya sa mundo ng mga mortal para tulungan ang mga taong kauri niya na dumaranas ng matinding kalamidad. Marami ng mortal ang nagugutom, nauuhaw, nilalapatan ng malulubang sakit na nagdulot ng kamatayan sa maraming tao, mapabata man o matanda. Ginagambala rin ng mga birbalang at mga halimaw ang mga tao para kainin sila. Bago umalis si Ignacio sa kanilang tahanan, ay inalayan niya ng halik sa noo sina Armina at Amalia. Binanggit niya na ilang araw siyang mananatili sa mundo ng mga tao. Dahil sa pagiging banal niyang antingero, ay lumawak ang kanyang kapangyarihan sa tulong na rin ni Amalia, ang asawa niyang Kinari. Nagagawa na rin ni Ignacio ang lumikha ng lagusan patungo sa mundo ng mga mortal sa tulong ng libreta at talisman. Ang talisman ang isa sa pinakamalakas na agimat at nabubukod tangi sa lahat ng mga medalyon. Nang tuluyang makaalis ang ama ng dalaga, ay nagpaalam si Armina na tutungo sa hardin para bisitahin ang mga kaibigan niyang lambana. Pumayag naman si Amalia at muling binalaan si Armina na huwag tutungo sa dulo ng hardin. Gayunpaman, naging masunuring anak naman si Armina dahil ni minsan na hindi pa niya nagawang suwayin ang inang diwatang Kanari. Samantala, habang nililibang ni Armina ang kanyang sarili kasama ang mga kaibigan niyang lambana, ay naisipan niyang itanong sa mga kaibigan niya ang tungkol sa balon. Simula ng paslit pa lamang siya hanggang sa magdalaga, ay hindi pa niya nagawang tanungin ng mga lambana patungkol sa isinumpang balon ng mga diwata. Ngunit nagulat na lang si Armina nang sabihin ng mga lambana na hindi naman isinumpa ang balon, bagkus salamin ito ng hinaharap. Sino man ang manalamin sa tubig ng mahiwagang balon ay magkakaroon ng pagkakataon na malaman at makita ang hinaharap.
May kakayahan din ang balon na tuparin ang simpleng hiling ng isang nilalang. Dahil sa nalaman ni Armina, ay napagtanto niyang nagsinungaling ang kanyang tumatayong pangalawang magulang. Dahil hindi naman talaga isinumpa ang balon na sinasabi ng ina niyang si Amalia. At dahil hindi pa nakararating sa dulo ng hardin ang dalaga, lalo na't malawak ito, ay nakiusap siya sa mga kaibigan niyang lambana na dalhin siya ng mga ito sa mahiwagang balon. Namangha na lang si Armina nang bumungad sa kanya ang mahiwagang sagradong balon na napapalibutan ng mga makikintab na hiyas. Marami ring nakapaligid na mga halamang bulaklak at dinadapuan ng makukulay na mga paru-paro. Lumapit ang dalaga sa balon at nananalamin sa tubig. Ngunit wala naman siyang nakikitang imahe na nangyayari sa hinarap. Kaya't naisipan ng dalaga na kausapin at tanungin ang mahiwagang balon. Salamin, salamin. Nais kong malaman kung buhay pa ba ang mga magulang ko. Tanong ng dalaga sa balon at muli niyang napagtanto kung bakit ito tinawag na salamin ng hinaharap. Dahil malinaw nang nakikita ni Armina ang sarili niya sa malinaw na tubig. Namilog na lang ang mga mata ng dalaga nang ipakita sa kanya ng mahiwagang balon ang dinaranas na pasakit ng kanyang mga magulang sa kamay ng mga banyagang sundalo. Para silang mga hayop na nakabilanggo at natatalian ang mga liig ng lubid na parang mga baboy. Madudungis ang katawan ng kanyang mga magulang at punit na rin ang mga kasuotan. Pinakita rin sa ibabaw ng tubig sa balon ang ilang bihag na kababaihan na ginagahasan ng mga sundalo, habang ang iba naman ay unti-unting pinapahirapan hanggang sa bawian ng buhay. Nagulantang na lang si Armina nang ipakita ng balon ang napakaraming halimaw na lumilipad sa himpapawid, habang ang iba ay nilalantakan ng katawan ng mga tao. At dumating pa sa punto na pinakita muli ng mahiwagang balon ang kanyang ama't ina na kinakain ng mga birbalang. Lahat ng pinakita sa salamin ng balon, mangyayari ito sa hinarap, na bahagi na rin ng kanyang kapalaran na kailangan niyang baguhin at pigilan. Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Armina nang makitang nagdurusa ang kanyang mga magulang. Nais niyang tulungan at maitakas ang kanyang mga magulang sa kamay ng mga banyagang sundalo at sa mga halimaw na tinatawag na birbalang. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para labanan ang mga ito, lalo na't hindi lang sundalo ang maaari niyang makaharap, kundi pati na rin ang mga halimaw na naninirahan sa mundo ng mga mortal. Muling kinausap ni Armina ang salamin kung papaano makapupunta sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Hiniling din ng dalaga sa mahiwagang balon na bigyan siya ng lakas at kapangyarihan upang labanan ang mga mananakop. Nagulantang muli ang dalaga nang may lumabas na tinig sa mahiwagang balon at sinabi nito na wala itong kakayahan na bigyan ng dalaga ng kapangyarihan. Ngunit matutulungan siya nito kung papaano siya magkakaroon ng natatanging lakas. Binanggit ng mahiwagang tinig sa balon na tumungo si Armina sa isang sagradong kuweba na pinamamahayan ng isang mapanlinlang na nilalang sa dimensyon ng mga duwende. At oras na makapasya siya sa mga pagsubok ay gagantimpalaan siya ng tagabantay ng lagusan sa kuweba ng mga duwende ng isang makapangyarihang itim na bato na galing sa puting paniki na nananahan sa loob ng kuweba at makuha ang isang makapangyarihang sandata. Ngunit binalaan si Armina ng mahiwagang tinig na hindi madali ang magiging pagsubok dahil maraming nilalang ang nakapaligid doon at binabantayan ng gintong pana na hindi na kailangan gamitan pa ng mga palaso. Ang kailangan niya lang gawin ay malampasan ang mga nagbabantay sa anumang paraan at magawang hilahin ang gintong tali ng pana at palabasin ang namumuong hangin na siyang magiging palaso nito. Kapag nagawa niya ayon, ay siya na ang piniling magtanga ng mahiwagang gintong pana. Dahil sa determinado na iligtas ni Armina
ang kanyang mga magulang na muling makita, mayakap at mahagkan, ay buo na ang kanyang pasya na tumungo sa kabilang dimensyon sa mundo ng mga duwende. Humiling muli ang dalaga sa mahiwagang balon na bigyan siya ng lagusan patungo sa dimensyon sa kabilang bahagi ng mundo. Hindi na mahalaga sa dalaga kung magalit man sa kanyang ina niyang si Amalia. Ilang saglit pa, isang itim na lagusan ang biglang nabuo sa harapan ni Armina. Walang alinlangan na pumasok ang dalaga, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigang lambana. Ngunit buo na talaga ang pasya ng dalaga at sinabihan niya ang mga kaibigan na huwag ipaalam sa kanyang ina ang balak gawin. Nang makapasok ang dalaga sa itim na lagusan, ay kusa itong naglaho. Hinigop siya ng kakaibang aura at wala siyang naaninag na liwanag. Lumipas ang ilang minuto, ay iniluwas si Armina sa isang nakasisilaw na liwanag at bumungad sa kanyang harapan ang mga nagtataasang puno. Nakakaiba ang hulma at may nakadapong malalaking paniki sa sanga na kasing laki ng mga tao. Hindi alam ni Armina kung saan niya hahanapin ang kuweba dahil napakalawak ng kagubatan. Nararamdaman din niya na maraming mata ang lihim na nakamasid sa kanya. Hanggang sa magsilabasan sa malalaking ugat ng puno ang maliliit na nilalang na halos may 4 na talampakan lang ang taas. Mahaba ang kanilang tenga, matutulis ang mga kuko at ngipin, at may mga pakpak na kawangis ng mga tuyong dawan. Nasisiguro ng dalaga na ito na ang mga duwende, subalit naiiba ang mga ito sa paglalarawan ng mga matatanda dahil wala silang mga saplot at may mahaba silang mga buntot. Sino kayo? Anong uri kayo ng nilalang? Nauutal na tanong ng dalaga. Ngunit walang naging tugon ang mga maliliit na nilalang, subalit sabay-sabay silang humahalakhak habang lumalabas ang matutulis na pangil. Tila batid ng dalaga na nasa peligro ang kanyang buhay dahil mukhang lalapain siya ng mga maliliit na nilalang. Tumakbo ng matulin si Armina papasok sa kagubatan habang hinahabol siya ng mga maliliit na nilalang na ang iba'y lumilipad sa ere. Ngunit nung nasa kalagitnaan ng dalaga sa kagubatan, ay biglang naglaho ang mga humahabol sa kanya. Hanggang sa magpakita sa kanya ang isang matandang babae na halos kulubot na ang balat, maraming bukol at sugat-sugat sa katawan, na parang tinubuan ng maraming kitong. Sa itsura ng matanda ay halatang nakakadiri ito kung titingnan. Bini, nauuhaw ako at malayo pa ang nilakbay ko. Nagugutom na rin ako at nahihirapang kumilos. Bungad na wika ng matandang hukluban hanggang sa napaluhod ito sa lupa at halatang nangihina. Ngunit imbis na mandiri si Armina sa matanda, ay nilapitan niya ito at inalalayan na makatayo. Pagkatapos ay dinala sa isang malaking ugat ng puno upang paupuin. Lola, wala po akong baong tubig at pagkain at hindi rin ako taga rito. Pasensya na po talaga, Lola. Hayaan mo, Lola, at hahanapan kita ng maiinom na tubig. Tingin ko meron namang malinis na batis dito. Magalang na wika naman ni Armina sa matandang hukluban. Bini, hindi ka ba nandidiri sa akin? Wika ng matanda at tinanong nito ang dalaga kung ano ang pakay sa kagubatan. Sinabi naman ni Armina sa matanda ang tunay niyang hangarin sa kagubatan, na nais siyang mahanap ang sagradong kuweba ng mga duwende. Ipinagtapat niya ang totoong hangarin sa matandang hukluban. Bini, napakabusilak ng puso mo. Dalisay ang nanalalaytay na dugo sa iyong mga ugat. Dapat kang pagpalain sa pagiging mabuti mong mortal. Tura ng matanda sa dalaga. Nabigla na lang si Armina nang tawagin ng matandang hukluban ang mga maliliit na nilalang
na humahabol sa kanya kanina at lumapit ang mga ito sa matanda. Hanggang sa biglang magpalit anyo ang matanda bilang isang nilalang na nababalutan ng katawan ng mga ugat ng puno at may umuusbong na mga bulaklak. Ibinuka rin ito ang malapad na pakpak na yari sa malapad na dahon. Magandang binibini, nakapasa ka sa aking pagsubok at bilang gantimpala ay gagabayan kita patungo sa sagradong kuweba. Ngunit hindi magiging madali ang huling pagsubok dahil kailangan mong labanan at paslangin sa lagusan ng kuweba. Wika ng diwata ng kagubatan. Nagitla si Armina sa sinabi ng diwata dahil hindi niya lubos akalain na bahagi iyon ng kanyang pagsubok at ang maliliit na nilalang ay mga alagad ng diwata. Sinamahan si Armina ng diwata sa sagradong kuweba kasama ang mga maliliit na nilalang. At nang makarating sila sa bukana ng kuweba, ay bumungad sa kanya ang isang kahil na nilalang na kawangis ng isang gumiyo. Binibini, handa ka na bang labanan at paslangin ang nilalang na yan? Mapanganib ang gumihong iyan. Kailangan mong mag-ingat. Turan muli ng diwata kay Armina. Lumikha ang diwata na isang sandata na yari sa isang sanga ng kahoy. Matulis ang dulo nito upang gawing sandata ng dalaga. Kinuha naman ni Armina ang nilikhang sandata ng diwata at hinarap ang gumiho. Ngunit nagulat na lang ang diwata at ang mga maliliit na nilalang nang makalapit ang dalaga sa gumiho dahil binitawan niya ang hawak niyang sandata. Lumuhod si Armina sa harapan ng gumiho at nakiusap na hindi na kailangan may magbuwis ng buhay para lang makuha niyang mutya ng sagradong paniki. Umiiyak ang dalaga sa harapan ng gumiho at nagmamakaawa na kailangan niyang makapasok sa loob ng kuweba. Dahil sa pangyayaring yon ay nagbagong anyo ang gumiho bilang isang makisig na nilalang at naging isang ganap na engkanto. Muli na namang nakapasa sa pagsubok ang dalagang si Armina. Natuwa ang diwata sa kabaitan ni Armina na ikinataba ng kanyang puso. Matagumpay na nakapasok sa loob ng kuweba ang dalaga kasama ang diwata at tagabantay na engkanto. Isang puting perlas na lumiliwanag ang nakapatong sa isang sagradong bato na may nakalimbag na mga letra. Malayang nakuha ni Armina ang mutya ng sagradong paniki. Lumapit ang diwata sa dalaga at ginamit ang kanyang mahika. Lumikha ito ng isang porsela na gawa sa ugat ng puno at doon inilagay ni Armina ang mutya ng paniki at isinuot sa kanyang bisig. Nagulat na lang ang dalaga dahil sa isang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa kanyang kaugatan. Tila napakagaan ng kanyang katawan at naging matalas ang kanyang paningin at pandinig. Kinuha naman ng engkanto ang gintong pana at alam na rin ng dalaga kung paano gagamitin ang nasabing gintong pana dahil hindi na ito kailangang gamitan pa ng palaso sapagkat kusa itong lilikha ng palaso na gawa sa aura ng hangin. Lubos na nagpasalamat si Armina sa diwata at sa tagabantay ng kuweba dahil binigay nito ang gintong pana na isang malakas na sandata ng mga engkantado. Hindi na pala kailangan piliin siya nito sapagkat kusa na itong ibinigay ng tagapagbantay. Humiling naman si Armina sa diwata na tulungan siyang makarating sa mundo ng mga mortal kung saan naroon ang kanyang mga totoong mga magulang para iligtas ang mga ito pati na rin ang ibang mga bihag. Ngunit hindi na nagawang makapagsalita pa ang diwata dahil biglang nagkaroon ng lagusan sa loob ng kuweba at iniluwa roon ang maharlikang diwatang kinari na si Amalia kasama ang mga lambana. Natuntun ni Amalia ang dalaga dahil nagsumbong ang mga kaibigan niyang lambana. Inay? Paano mo nalaman na narito ako?
Usisang tanong ni Armina sa inang si Amalia. Armina, ito ang unang beses na sinuway mo ako. Bakit mo to ginawa? Armina, bakit? At ikaw naman, Sabrina, bakit mo ibinigay ang mutya ng sagradong paniki sa anak ko, pati na rin ang banal na sandata ng gintong pana? Masungit na ani at tanong ni Amalia kay Armina at sa diwata. Nais ko lang tulungan ang anak mo, Amalia. Masama pa. Anong klaseng tulong, Sabrina? Ang dalhin sa kapahamakan ang anak ko? Amalia, mahal kong kapatid, baka nakakalimutan mo na hindi bahagi ng mundong ito si Armina, tulad ng asawa mong si Ignacio. Bakit nilihim mo sa kanya na buhay pa ang mga magulang niya? Dahil natatakot ako na mawala sa akin si Armina. Mahal ko siya at itinuturing ko siya na parang tunay kong anak. Kaya lahat gagawin ko para sa ikabubuti niya. Ikakabuti? Sa tingin mo ba, makakabuti sa kanya na ilihim mo ng matagal na buhay pa ang kanyang mga magulang? Bahagi pa rin ng mundo ng mga mortal si Armina, Amalia. Ginagawa ko lang ang nararapat dahil ako ang nagpalaki sa kanya at bahagi na siya ng mundo natin. Baka nakakalimutan mo, mahal kong kapatid, na hindi na tayo pwedeng makialam sa nagaganap na kaguluhan sa mundo ng mga mortal. Hindi lubos akalain ni Armina na matutuklasan nito ang mahiwagang lihim na pagkatao ng kanyang inang si Amalia. Hindi rin niya inaasahan na kapatid pala ni Amalia ang diwatang tumulong sa kanya. Napag-alaman din ni Armina na wala siya sa dimensyon ng mga duwende, bagkus nasa mundo pa rin siya ng mga diwata kung saan siya ngayon naninirahan. At ang tinig na nanggagaling sa balon kanina ay tinig pala ng diwatang si Sabrina. Ang balon din sa dulo ng hardin ay hindi naman isinumpa, bagkus pagmamay-ari ito ni Amalia. Ginagawa ito ng kanyang inang Kinari para mabura na sa isipan ng dalaga ang kanyang tunay na mga magulang, dahil palagi pa rin hinahanap ni Armina ang totoo niyang ina na lumuwal sa kanya. Napatigil lang ang alitan ng magkapatid na diwata nang lumapit si Armina sa kanyang inang si Amalia at niyakap ng mahigpit. Sinabi ng dalaga na nais niya lang iligtas ang tunay niyang mga magulang sa kamay ng mga banyagang sundalo at makitang muli ang mga ito. Inay, huwag na po kayong mag-away. Nais ko lang iligtas ang tunay kong mga magulang. Hindi ko naman kayo iiwan at kayo pa rin ni Tatay Ignacio ang itinuturing kong mga magulang. Mahal na mahal ko po kayo ni Itay. Pangako, matapos kong iligtas sina ama't ina sa kamay ng mga mananakop at makitang malaya sila, ay babalik ako sa mundong ito at kayo ang nais kong makasama, Inay. Malambing na wika ng dalaga sa kanyang inang diwata. Napaiyak na lang si Amalia sa mga sinasabi ni Armina, dahil siya pa rin ang pinili ng dalaga na makasama bilang tunay na ina. Humingi naman ng tawad si Amalia sa kanyang pinakamamahal na anak. At dahil hindi pwede makialam ang mga diwata sa mga nagaganap na kaguluhan sa mundo ng mga mortala, ay humingi ng tulong si Amalia sa kapatid niyang si Sabrina na tulungan ng kanyang mga alagad na lamang lupa ang kanyang anak patungo sa mundo ng mga mortala para iligtas ang tunay na mga magulang ng dalaga na siyang pagpayag naman ng diwatang si Sabrina. Isang kalasag ang ginawa ni Sabrina at pinasuot niya sa dalaga bilang baluti o proteksyon sa katawan, kahit na nagtatangan na si Armina ng mutya ng paniki. Armina, anak, kunin mo ang plauta na ito. Matapos mong iligtas ang mga magulang mo at dalhin sa ligtas na lugar, ay hipan mo lang ito at darating ang iyong amang si Ignacio para tulungan ka. Mag-iingat ka, anak.
at hihintayin ka namin. Tumango naman ang dalaga at inalaya ng matamis ng ngiti ang inang si Amalia. Gumawa ng isang lagusan si Sabrina at pumasok doon ang dalaga kasama ang mga maliliit na nilalang upang tulungan siya. Matapos tumawid sa lagusan si Armina at ang mga laman lupa ay bumungad sa kanilang nakagigimbal na kaganapan dahil nakikipaglaban ng mga banyagang sundalo sa napakaraming nilalang na lumilipad sa himpapawid na kawangis ng taong paniki. Dinadagit nila ang mga sundalo at doon sa himpapawid pinagpapaslang at pinagpipira-piraso ang mga katawan. Habang ang mga berbalang naman na nasa lupa ay kinakain ng mga putol-putol na katawan ng mga sundalo, pati na rin ang ilang bihag na sibilyan ay inaatake rin ng mga berbalang. Dahil sa madugong labanan sa pagitan ng mga sundalo at halimaw, ay kaagad na hinanap ni Armina ang kanyang mga magulang. Subalit hindi naging madali para sa dalaga na makita ang kanyang mga magulang dahil maging siya ay sinusugod na rin ng mga lumilipad na halimaw sa himpapawid. Kinuha niya ang gintong pana at sunod-sunod na hinatak ang kahil na tali at inasinta ang mga nilalang na umaatake sa kanya. Isang matulis na palaso na gawa sa namumuong hangin ang tumatama sa mga halimaw. At bawat halimaw na natatamaan ni Armina ng hanging palaso ay bumubulusok sa lupa na wala ng mga buhay at wasak ang mga katawang tinamaan ng palaso. Ang mga umaatake naman ng mga berbalang sa dalaga ay nilalabanan ng mga lamang lupa. Naging mabalasik ang anyo ng mga maliliit na nilalang at tinubuan sila ng mga matatalas na pangil at kuko. Naging madugo ang labanan. Bumabaha ng dugo sa lupa at nagkalat ang hati-hating katawan ng mga sundalo at ilang mga halimaw na tadtad ng bala ang katawan, habang ang iba namang halimaw na lumilipad sa himpapawid ay butas-butas ang dibdib dulot ng mga palasong hangin na nilikha ng gintong pana. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Armina sa mga halimaw at hindi na kinakalaban ng mga sundalong banyaga dahil nilalabanan ng mga ito ang mga halimaw. Agad namang naging bihasa ang dalaga sa paggamit ng gintong pana at napakaliksi rin niyang kumilos. Matalas din ang kanyang mata at pandinig at hindi siya nahihirapan na asintahin ang mga halimaw na lumilipad sa himpapawid. Lumipas ang ilang sandali ng madugong digmaan ay nalipol ng mga halimaw ang buong hukbo ng banyagang sundalo. Ngunit marami pa rin ang mga nilalang na lumilipad sa ere at inaatake si Armina. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga maliliit na nilalang sa mga berbalang, habang ang iba namang halimaw ay abala sa pagkain ng mga bangkay. Hanggang sa lumitaw ang isang dambuhalang taong paniki na halatang ito ang namumuno sa mga halimaw. Umaangil ito ng malakas at walang habas na sinugod ang dalaga. Bawat haribas ng matutulis na kuko ng dambuhalang halimaw ay madali lang naiiwasan ng dalaga. At bilang ganti ay pinaulanan ni Armina ng magkasunod-sunod na palasong hangin na sunod-sunod ding sinasalo at tumatagos sa katawan ng dambuhalang halimaw. Pumulandit ang masaganang dugo sa katawan ng butas-butas ng dambuhalang halimaw. Bumahag ang buntot nito dahil sa tangang sandata ng dalaga at nais na nitong tumakas. Ngunit nang lumipad ito sa himpapawid ay muli na namang pinana ni Armina ng magkasunod-sunod na palaso at asintado itong tinamaan sa ulo. Bumulusok ito sa lupa na nagdulot rin ng kanyang kamatayan. Matapos mapaslang ni Armina ang pinuno ng mga halimaw ay tumakas na ang mga alagad nito, maliban na lang sa ilang berbalang na patuloy pa ring nilalabanan ng maliliit na mga lamang lupa. Pinaubayan na ng dalaga sa mga kakampi niyang lamang lupa ang pakikipagtunggali sa mga berbalang, sapagkat sinimulan na niyang hanapin ang kanyang mga magulang. Subalit bawat kubo na pinamamahayan ng mga sundalo ay wala roon ang kanyang mga magulang at ang ilan pang mga bihag. Ang ibang kulungan naman ay patay na ang mga bihag na naroroon
dahil inatake ng mga halimaw. Hanggang sa masipat niya ang nakahilirang kawayan na nakalapat sa lupa. Tinanggal niya ang mga kawayang yon at isang malaking hukay na may hagdan na nagawa sa adubing bakal ang bumungad sa kanya. Bumaba naman si Armina sa hukay at nakakailang hakbang pa lang siya ay bumungad na sa kanya ang napakaraming bihag na nakatali ang mga leeg at nakagapos sa bilugang kahoy. Isa-isang pinakawalan ng dalaga ang mga bihag hanggang sa tumambad sa kanyang harapan ang kanyang totoong mga magulang. Dahil sina Amalia at Ignacio na ang itinuturing niyang tunay na mga magulang, ay hindi na niya sinabi sa kanyang mga magulang na siya ang kanilang anak. Hindi na rin naman siya nakikilala ng tunay niyang mga magulang dahil 10 taon silang hindi nakita noong magsimula ang unang digmaan. Masakit man sa pagkatao ng dalaga, ay kailangan niyang tibayan ang kanyang puso at damdamin dahil nangako siya at sumumpa sa ina niyang Diwata. Ang nais lang niya ay makawala sa pagkakabihag ang kanyang mga magulang at mamuhay sila ng malaya at matiwasay. Matapos niyang iligtas sa mga bihag kasama ang kanyang mga magulang, ay hinipan niyang plauta at lumikha ito ng kakaibang himig. Isang lagusan ang lumitaw at iniluwa roon ang ama niyang si Ignacio. Napaslang na rin ng mga lamang lupa ang maraming birbalang, habang ang iba naman ay tumakas. Hindi na nagawang tanungin ni Ignacio ang kanyang anak na dalaga sa mga naganap na pangyayari dahil ginagamot na nito ang mga sugatang bihag pati na rin ang tunay na mga magulang ni Armina. Nang matapos magamot ni Ignacio ang mga bihag, ay gumawa ito ng panibagong lagusan at doon pinapapasok ang lahat ng mga bihag. Dahil sa kabilang dako ng lagusan ay isang pamayanan na malayo sa gulo at digmaan. Doon ay maraming mga tao at pamilya ang tahimik at malayang namumuhay. Kahit hindi man nakilala si Armina bilang anak ng totoo niyang mga magulang, ay masaya naman ang dalaga dahil nailigtas niya ang buhay ng mga ito sa panganib. Alam din ni Armina na muli silang magkikita ng kanyang tunay na ama't ina sa takdang panahon. Magkasamang bumalik sa mundo ng mga diwata ang mag-ama kasama ang mga laman lupa. Batid din ni Ignacio na alam na ng dalaga ang buong katotohanan dahil hawak na nito ang mutya ng paniki at ang gintong pana na nasa pangangalaga ni Sabrina, ang kapatid ng kanyang asawa. Hindi maipinta ang tuwa sa mukha ng diwatang Kanari nang makita niyang pagbabalik ni Armina dahil tinupad ng dalaga ang pangako sa kanya. Si Amalia na rin ang nagpapaliwanag ng buong pangyayari sa asawa niyang si Ignacio. Humingi naman ng tawad si Ignacio sa kanyang anak dahil sa pagsisinungaling niya rito. Mabilis naman silang pinatawad ni Armina dahil utang niya sa dalawa, lalong-lalo na sa kanyang tatay ang kanyang buhay. Kinalaunan tinuruan ni Ignacio si Armina sa panggagamot at pag-aalaga ng mga mutya upang mas maging isang magaling na manggagamot at antinghera si Armina. Hanggang dumating ang panahon na magkasama na silang tumutungo sa mundo ng mga tao para manggamot sa kapwa nila mga mortal at ipalaganap na rin sa ilang mga taong antingero at antingera na palawakin ang kanilang kaalaman sa paggamit ng mga tanga nilang mutya. Lumipas pa ang maraming taon kung saan tahimik na ang daigdig, ay tumigil na rin ang digmaan sa hidwaan ng magkabilang panig ng mga bansa. Ay palagi nang binibisita ni Armina ang kanyang tunay na mga magulang sa isang tahimik na pamayanan. Naging bahagi na rin ng mundo ng mga engkantada si Armina dahil nalilibot na niya ang buong sulok ng mundo ng mga diwata kung saan naninirahan ang iba't ibang uri ng mga nilalang, hanggang sa naging kaibigan na rin niya ang matataas na uri ng mga engkanto at lamang lupa, lalong-lalo na ang mga diwata.